Dito po sa atin pong pag-usapan ngayong umaga, lagyan natin ito ng pamagat na boldness in the face of opposition. Ang atin pong key verse sa Acts chapter 4 verse 13, yung pong sinasabi diyan ng salita ng Diyos, nagtaka ang buong Sinedrin sa katapang pinakita ni na Pedro at Juan, lalo nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga taong ito. So yan po ang pinaka-key verse natin sa Acts chapter 4 from verse 1 to 21. Boldness ang atin pong tema in the face of opposition. Ano po? Katapangan sa gitna ng mayroong sumasalungat. Ano po? Sa pangangaral natin ng salita ng Diyos. Sa atin pong introduction, ano ba ang maaari nating makita o paano ba natin tinitingnan ang isang mananampalataya sa gitna ng matinding persecution, criticism, o kung ano pa man ang mga hamon? Paano nila ipapakita ang kanilang paninindigan bilang isang mananampalataya? Sa mundo na atin pong ginagalawan sa panahon natin ngayon, marami tayong kinakaharap na iba't ibang persecution, pressure, criticism. Katulad sa panahon din ng mga alagad sa Book of Acts chapter 4, pinapakita dito na talagang ang kalaban, si Satanas at ang kanyang mga kampon ay talagang porsigido din, na talagang harangan, hadlangan ang pagpapalaganap na magandang balita ng atin pong Panginoon. Tayo bilang mga mananampalataya, dapat tayo ay naninindigan. Pinapaalala sa atin ang Acts chapter 4, ng bawat mananampalataya kailangan maging matapang na harapin ang ganitong uri ng mga hamon. At dapat tayo naninindigan sa katotohanan na mayroon tayong tapang na ihayag pa rin ang magandang balita ng ating pong pananampalataya. Dapat hindi po talaga natitinag. Unwavering faith. Dapat. Pag pinag-uusapan po natin ang boldness in the face of opposition or persecution, according to Acts chapter 4, 1 to 21, it means having a courage to stand firm and speak the truth about Jesus even when we are facing threat, pressure, or danger. Dapat ganyan talaga, mga kapatid. Pag sinasabing boldness in the face of opposition, you have a courage to stand firm, to speak the truth. Even we are facing threat, kahit mayroong pong banta, kahit mayroong panganib, kaya mong manindigan, kaya mong harapin. Fight a good fight of faith. Boldness, it is being unafraid to live and speak for Jesus even when people criticize or oppose or try to stop because your courage come from the Lord. So, yung pong hindi ka natatakot na patuloy pa rin magsalita ng katotohanan. Minsan na-experience po namin ito pag may mga crusade. At minsan pag may mga serbis sa patay, may mga tao po talaga na talagang bigla kang harangan or ibablap ka, para hindi ka na magsalita, parang pigilan ka, para wag mo nang ipangaral ang banal na salita ng Panginoon. Pero dapat ang isang mananampalataya na talagang matapang, na humaharap sa ganitong mga sitwasyon, patuloy pa rin na magsasalita ng buong katotohanan, mga kapatid. So sa tanong na how can we demonstrate boldness even in the midst of opposition, ano ba ang mga aral at katotohanan na atin pong makikita dito po sa mga talatang ito? Bigyan natin ng pansin yung verse 8 to verse 12. Basahin ko po ito. Verse 8, sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung papaano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat na at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo mga nagtayo ng bahay, na siyang naging batong panulukan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa sinumang tao sa buong mundo na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Diyan po talaga pinapakita yung pong talagang
tamang pagpapakilala kung sino talaga ang kailangan natin para makamtan ang ganap na kaligtasan. Tamang persona na dapat nating pagkatiwalaan, dapat nating lapitan, asahan, walang iba ang atin pong Panginoon Hesus. Kagabi po, sabi ng mga tao, ang ganda ng mensahe na binigay ni Pastor Don. Wala siyang, ang tawag dito, hindi niya kinikritisize yung mga relihiyon. Wala siyang relihiyon na pinapakilala, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Yun talaga po ang kailangan. Kasi sabi rito sa verse 12, walang ibang pangalan sa buong sanglibutan na pwede o pangalan ng tao na kailangan para ang tao makamtan ang ganap na kaligtasan, kundi si Hesus lamang. Kaya dito po sa papaano natin maipapakita ang katapangan natin kahit mayroon pong mga oposisyon dyan, ito po yung kailangan natin, speaking the truth without fear. Kailangan nating magsalita na may buong tapang. Ano po? Sabihin ang katotohanan na walang takot. So minsan, napakahirap talaga sa ganito, lalo na kung doon po sa mga bansa na sobrang matindi ang persecution, talagang napakahirap sa ganitong sitwasyon. Ano po? Sa atin dito sa Pilipinas, hindi gaano po yung persecution. Minsan makakarinig ka lang ng mga mabigat na salita, minsan mumurahin ka lang, ano po? O minsan, katulad sa amin, nag-crusade kami, mayroong isang lasing. Habang nasa state, pumunta roon at dala-dala yung itak. Ano po? At gusto kang pigilan na magsalita. One time ako, nag-Bible study ako. Yung bina-Bible study ko, yung nanay ng tahanan, pero yung asawa niya nandoon at lasing, nandoon siya sa kwarto. Habang ako nagsishare ng Word of God, naririnig ko siya doon sa kwarto. Sabi niya, tama yung pastor, sinasabi mo, tama. Ganon ang sabi niya yung mga unang habang nagsishare ako ng Word of God. Tama, pastor, yung sinasabi mo. Maya-maya, lumabas, dala-dala na yung itak at tinaga yung lamisa. Sabi niya, pastor, parang pinapatamaan mo na ako nagalit po siya. At initak niya yung kanyang lamisa. Sabi niya, parang pinapatamaan. Kanina sabi niya, tama yung sinasabi mo, pero ngayon, pinapatamaan mo na ako So, galit na po siya. So, pag mga gano'n na sitwasyon, kaya mo pa bang magsalita na may katapangan? Magpapatuloy ka pa ba? Naalala ko yung isang kapatid natin nung siya ay naging mananampalataya sa Panginoon. Isang nanay ng tahanan. Every time magpunta siya sa church, yung kanyang asawa nandoon na sa may pintuan ng kanilang bahay at may itak at hinahasa yung itak doon sa hasaan. Habang nagsasabing, subukan mong pumunta sa simbahan ninyo kung hindi ko putulin ang paa mo. So gano'n, naghahasa po siya ng itak. Pero ang ginawa naman ng nanay na ito, nagbibihis at naghanda para magsimba. Punta naman siya sa simbahan, hindi naman siya pinutulan ng paa. So, minsan, tinatakot ka lang. Sabi nga ng aklat ng 1 Peter, si Satanas, katulad ng liyong umaatungal, atungal na lang, wala nang ngipin. Tinatakot ka lang ng kanyang, tawag dito, yung kanyang atungal, kung matatakot ka, hindi ka na magtutuloy. Pero sabi nga, hindi niya kaya, tayo po ay kanyang saktan. Kung hindi papahintulutan ng Diyos, wala pong magagawa si Satan. Satan is defeated by the blood of Jesus at the cross of Calvary. Kailangan lang talagang ang mananampalataya, talagang magkaroon ng tapang at paninindigan na sabihin ang katotohanan sa harapan ng mga tao kahit mayroong pong humahadlang. Kahit mayroong gustong pumigil sa iyo, kailangan maging matapang ka, katulad po nila Peter. Peter and John, filled with the Holy Spirit, boldly declared Jesus as the only way of salvation. Even though the religious leaders were hostile and powerful, nandoon pa rin yung pong tapang nila Peter na sabihin at banggitin na walang ibang pangalan sa silulang langit sa ibabaw ng lupa na pwedeng maligtas sa siyang tao sa pamagitan lamang ng pangalan ni Jesus. Kung titingnan natin yung mga opposition dito, talagang hindi lang sila basta naghahadlang, kundi talagang mayroon silang mga tinatawag na mga kilos na mga hindi talaga, kumbaga napakahirap harapin. Katulad nila Peter at John, sila ay hinuli
At hindi lang sila pinagbabawalan, kundi mahigpit talaga silang pinagbantaan na wag nang mangaral tungkol sa pangalan ni Jesus. Pero patuloy pa rin silang nagsasalita ng buong tapang, sinasabi ang buong katotohanan. Maganda yung sinasabi ng banal na kasulatan, tell the truth and the truth will set you free. Kaya hindi makakalaya po ang tao kung hindi natin sasabihin ang katotohanan. Kaya sabihin natin ang buong katotohanan na may katapangan. Huwag tayong matakot na i-persecute tayo. Huwag nating ikabahala yung sasabihin nila sa atin. Ang iba nagsasabi na, ikaw ay parang born again ka na, ano? Sasabihin mo, hindi naman, napadaan lang ako kila pastor, mayroon lang akong sadya. Ano po? Minsan, parang ayaw nating manindigan. Boldness here is not arrogance. It is confident spirit, empower courage to proclaim what is right no matter what the consequence is. Ano po? Ito pong boldness dito nila Peter at John ay tinatawag na confident spirit, empower courage to proclaim what is right no matter what the consequence is. Ano man ang maging resulta, kaya nilang tanggapin at harapin. Ano? Masabi lang nila ang tungkol sa Panginoon. Masabi na nila ang buong katotohanan. Parang propeta na kahit patayin, hindi po matatakot na magsabi ng buong katotohanan. So sana ang mga anak ng Diyos magkaroon ng ganun ring klaseng tapang na sa kaibigan mo, masambit mo ang buong katotohanan. Sa kapitbahay mo, sa mga nakakahalubilo mo, sa araw-araw mong mga gawain, masabi mo ang tungkol kay Jesus. Mayroon ba tayong tapang na sambitin ito sa mga tao na kakahalubilo natin o minsan nahihiya tayo? Baka ako ay i-persecute nito, baka ako ay pagsabihan nila ng hindi maganda at sasabihin nila bago na ang aking relihiyon. Minsan mga ganun lang na klaseng persecution, sobra na tayong natatakot at nag-aalangan na magsabi ng katotohanan. Mga kapatid, sana ito ay magsilbing isang inspirasyon sa atin na panahon na manindigan. Hello? Panahon na ipakilala mong anak ka ng Diyos. Panahon na ipakita mong ikaw ay nasa katotohanan. Huwag kang matakot. Sabi nga nung papa ko, pag nasa katotohanan ka, hindi ka dapat matakot. Kahit ibala ka pa sa kanyon, hindi ka matatakot. Ganon siya po, naninindigan. Yung papa ko, talagang pagdating sa pananampalataya at paninindigan, talagang kahit mamatay, hindi po siya natatakot. So, sabi nga ng aklat ng Revelation, mapalad ang taong naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Mga kapatid, persecution pa lang, minsan sobrang na tayong natatakot at minsan hindi na tayo nakakapanindigan. Kahit minsan sa tahanan natin, tayo lang ang Kristiyano, yung mga kasama natin, hindi mananampalataya, parang ayaw nating magpakilala. Magpakilala tayo, huwag tayong maging secret agent Christian. Hello? Magpakilala tayo na tayo ay anak ng Panginoon. At yung mga taong nandiyan, iyan po ang mga tao na gusto ng Diyos na mamisyon po natin. Binigay sila ng Panginoon sa atin para sila ay maabot at maibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Speak the truth without fear. Sabihin ang katotohanan na walang takot. Amen? Are we willing to speak the truth even when it is risky? Kaya ba natin? Willing ka ba na sabihin ang katotohanan? Kahit mahirap, kahit may panganib, may lagay ang ating buhay sa alanganin. Kaya mo bang magsalita? Sabihin mo, parang mahirap, pastor. Pangalawa, obeying God rather than people. Minsan, mga tao, tama, hindi naman talaga demonyo ang ginagamit kasi yung mga demonyo, ginagamit din yung mga tao. Magpadala ang dyablo ng tao na gagamitin para ikaw ay pigilan. Hadlangan. Di ka na nga ngayon dyan magparasimba dyan sa simbahan kang Goa Alliance Christian Fellowship. Pinapayaman mo lang ngaya ang pastor dyan, nilingon mo ngaya may auto na, pero mayo palang pang gasolina. Naalala ko po ito doon, nang nandoon kami sa Napawon. Sabi niya,
Bakit ka simba ng simba dyan sa kina Pastor Don? Pinapayaman mo lang si Pastor Don. At tong kapatid nito, wala namang sinabi. Hindi man lang siya nagtanggol. Sana sinabi niya, kapatid, nagkakamali ka dyan. Hindi namin pinapayaman si Pastor Don. Katunayan, si Pastor Don pa ang nagbibigay sa akin ng pamasahe. Hindi man lang siya nagtanggol. Kaya tuloy, yung nasa isip ng tao, ganun nga. Manindigan tayo, kapatid. Ipaglaban natin ang pananampalataya. Amen? Noon nga, yung mga tambay noon, yung mga kasama niya sa grupo niya, kahit mali ang ginawa, pinagtatanggol nila. Magtulong-tulong man sila kung may kalaban. Handa nilang idipinsa ang kanilang kasamahan. Pero sa atin minsan, natatakot tayong dipinsahan ang ating pananampalataya. Natatakot tayong ipagtanggol ang ating kasamahan. Huwag nawang mangyari, kapatid. Manindigan tayo. Sulit tayo. Amen? Amen ba? Sulit tayo? Patuloy nating dapat sundin ang Panginoon. Obey God rather than men. When the authorities told Peter and John to stop preaching, they responded, we must obey God rather than men. Pinipigilan sila, hinahadlangan. Sabi ng mga pinunong ito ng bayan, ng mga pari at ng mga pariseyong ito, huwag na kayong mangaral tungkol kay Jesus. At sabi nito, mahigpit nilang pinagbawalan ng mga alagad. Aywan ko kung gaano kahigpit, baka mayroon pang pagbabanta, pag mangaral pa kayo, tatamahan na kayo, ha? Pero sabi po ni Peter, ni John, kayo ang humatol, kung sino dapat masunod, kayo ang Diyos. Pero kung kami ang tatanungin ninyo, susundin namin ang Diyos kaysa kayo. Kaya ba natin sabihin yon? Amen? Obey God rather than men. Sabi ng kasama mo sa bahay, magsimba. Sabi ng kasama, huwag kang magsimba, ha? Hindi, magsimba ako. Pag magsimba ka, putol ang paa mo. Hindi, magsimba pa rin ako. Kahit putulan mo ako ng paa, di magpahatid ako sa padyak. Ay nako, mahirap pag may mga ganyong persecution. Pero alam natin na hindi man tayo iharap ng Panginoon sa mga persecution na hindi natin kaya. God knows, sa mga pangyayari na po. Sabi nga ng 1 Corinthians 10:13, hindi niya papahintulutan na pagdaanan natin yung mga pagsusubok na hindi natin kayang pasanin. Alam ng Panginoon yung kapasidad natin. Boldness, dito po sa sinasabi ng verse 19 to 20, sabi ni John, ni Peter, we obey God, we must obey God rather than men. Ang boldness po rito, it means choosing obedience to God over the approval or treat of people. Mas pinipili nilang sundin ang Panginoon kaysa paboran yung tao, kaysa pakinggan yung kanilang banta. Mas pinili nilang sundin ang Diyos. Boldness po rito, rely on the Holy Spirit when sharing our faith. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu habang ating binabahagi ang ating pananampalataya sa iba. Hindi sa sarili natin. Pag sa sarili natin, siguro talagang aatras na po tayo. Pero naalala natin yung panahon hindi pa binibigay ang Banal na Espiritu sa mga alagad. Matapang naman si Peter, di po ba? Nung sabihin, may isa sa inyo na magkakanulo sa akin, sabi ni Peter, hindi yan mangyayari. Dadaan mo na, over my dead body, sabi ni Peter. Pero nung dumating na yung mga maghuli kay Jesus, siya man ang unang tumakas. Matapang siya, pero wala siyang kakayanang harapin ang persecution. Pero nung ibaba niya yung Banal na Espiritu, wala na pong problema sa kanya. Kahit ano pa mang klaseng panganib at ano pa mang uri ng kamatayan. Wala nang takot na nararamdaman si Peter. Handa siyang mamatay sa pangalan ni Jesus. Nung ibilanggo si Peter, alam niya na bukas pupugutan siya ng ulo. Katulad ng ginawa ni Herodes kay Santiago. Anong ginawa ni Peter? Natutulog lang sa bilangguan. Wala siyang problema. Ano man ang mangyari sa kanya sa araw ng bukas. Inilagak niya ng buong-buo ang kanyang buhay sa Panginoon. At hindi siya natatakot na harapin ang kamatayan dahil alam niya nasa mabuti siyang kamay. Alam niya na kahit mamatay man siya, may buhay na walang hanggan. Sabi ng banal na salita ng Diyos sa John 11:25, ako ang pagkabuhay at ang buhay.
At ang nananalig sa akin kahit mamatay, muling mabubuhay. Kaya walang problema sa kanya, patayin man siya. Pero anong ginawa ng Panginoon? Liligtas siya doon sa bilangguan kasi hindi niya pa oras. Kaya ito po ang masasabi ko, pag hindi mo pa oras, kahit gaano pa katindi ng panganib, mabubuhay ka pa. Amen? Pero pag oras mo na, kahit nasa bahay ka lang, wala namang panganib, pwede ka nang mamatay. Kasi yung patay na pinuntahan namin kagabi, nasa bahay lang yon at inatake. At hindi na nakarating sa ospital. Ano po? Kaya, kung gusto ng Diyos na mabuhay tayo. Kung oras na natin, wala namang problema. For me to live in Christ and to die is gain. Amen? Ang mabuhay sa Panginoon, ang mamatay ay pakinabang. Knowing the truth of Jesus deeply so you can confidently explain it. Kailangan tayo ng mga mananampalataya, mas lalo pa nating dapat maunawaan, malaman, mas makilala pa ang katotohanan sa malalim na pamamaraan, mas makilala pa natin si Jesus ng lubusan para tayo ay mayroong kapanatagan na ipaliwanag ang tungkol sa Kanya. Masabi natin talaga ng malinaw ang katotohanan tungkol sa atin pong Panginoon Jesus. Yung pag-asa na mayroon tayo, matapang nating sasabihin sa mga tao. Confident tayo dahil alam natin, sure tayo sa atin pong mensahe. Hello? Sure ba kayo sa kaligtasan? Are you sure that you are saved? Dapat confident tayong i-share yung magandang balita na yon. Kasi kung hindi ka sigurado, parang alanganin ka din mag-share. Parang yung may tatlong taong pumunta sa amin, parang mga misyonero ata yon, nagsishare din sila tungkol kay Jesus, at unang tanong ko sa kanila, kung kayo mamatay, ligtas ba kayo? Sabi nitong mga nag-share sa akin, Pastor, sabi niya, actually hindi pa man ako pastor noon, sabi niya, Brad, hindi natin alam, ang Diyos lang nakakaalam. Sabi ko, paano kung maniwala ako sa sinasabi niyo? Di, apat na tayong walang alam. At hindi sigurado. Kaya kung ikaw ay sigurado, matapang ka na sabihin ang katotohanan. Amen? Pero kung hindi ka sigurado, alanganin ka. Kaya dapat siguraduhin natin sarili natin. Sigurado ba tayo, kapatid? Amen, ba? Amen. O alanganin. Pag sure ka sa buhay mo sa Panginoon, hindi ka po matatakot na magsabi. Ano po? Kaya kailangan mayroon kang tinatawag na confident na spirito. Dahil alam mo, ang binabanggit mo, katotohanan at mapagkakatiwalaan. Ang tanong ngayon, what give you confidence when talking about your faith? Ano ba ang nagbibigay sa iyo ng tapang para sabihin mo ang tungkol sa pananampalataya mo kay Jesus? Tanungin ko kayo, ano ba ang nagbibigay sa inyo ng tapang na manindigan at sabihin, ikwento ang tungkol kay Jesus? Ano ba? Yung pong assurance natin kay Jesus. Amen? Yung assurance natin, ang nagbibigay sa atin ng tapang. Na kahit anuman ang kaharapin natin, matapang tayong harapin dahil sigurado tayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang nasa aking kamay, wala nang makakaagaw pa. Ano po? Wala nang pwede pa. Sabi ng iba, paano pastor kung tumalon? Ano ba naman yan? Nandyan ka na sa magandang kalagayan, aalis ka pa? So sana, nandito yung tamang rason sa atin. Kung bakit tayo matapang na magbahagi ng salita ng Diyos, bakit tayo confident? Bakit hindi tayo natatakot? Bakit hindi tayo nangangamba? Bakit payapa ang ating loob na sabihin ang tungkol sa Panginoon Hesus? Kilala natin si Jesus at alam natin ang ating kalagayan sa Kanya at tiyak tayo, kapatid. Pangatlo, staying strong despite intimidation. Dito po sa verse 18, matindi po ito, sabi rito. Kaya't muli nilang pinatawag sina Pedro at sabihang wag nang magsalita o magturo pang muli tungkol kay Jesus. Kasi hindi nila mapigilan yung nangyari. Nakikita ng mga tao yung ginawa ng Diyos sa buhay ng isang lumpo. Na itong lumpo, sabi dyan sa verse 21 ba yan? Or 22? Na itong lumpong ito ay mahigit ng 40 taon na lumpo.
gumaling at doon nakatayo katabi ni Pedro at ni Juan. Wala silang masabi. Lalo nang alam nila itong mga taong ito, ordinary people. Maganda yung tema dito sa chapter 4 na ordinary people with extraordinary message. Magandang pag-aralan din po yun. So yan. At ang isa lang nilang alam, itong mga taong ito, si John, si Peter, mga kasamahan ni Jesus. Yun ang malinaw sa mga kalaban nila. Kasamahan sila ni Jesus. Kaya pinatawag uli at pinagbantaan ng mas matindi pa na wag nang mangaral sa pangalan ni Jesus. Pero ito pong mga alagad na natiling matatag, staying strong despite of intimidation. Mahirap po ito pag ikaw ay nandoon na sa harapan ng husgado at ikaw ay tawag ng intimidation. Parang nililitis ba? Tama po yan? Tama po ba? Intimidation. Sabi dyan, even after being warned and threatened, they did not back down. Their faith and message remained strong. Yan po kahit mayroong pagbabanta, binigyan sila ng mga babala, pero hindi sila tumalikod sa pananampalataya. Hindi man lang natinag ang kanilang pananampalataya. Even ang kanilang mensahe hindi nagbago. Strong pa rin. Naalala ko yung kwento. Ito yung kwento. Iwan ko paano ito kwento ni Sister Mayet kay Brother Tom. Itong kwento ng isang matapang na tao. Mayroon po siyang tato sa dibdib. Yung tato niya malaking agila. At yung agila nakadapo sa daigdig. At mayroon pong kinakain na kobra, malaking kobra. Nakatato dyan. At itong taong ito, hubad na naglalakad doon sa kalsada. At bawat madaanan niya mga grupo na mga tao, hinaharas niya. At sinasabi niya, hindi ba kayo natatakot sa akin? Nakikita niyo ba itong dibdib ko? Mayroong malaking agila. At nakadapo sa mundo. At mayroong kinakaing kobra. Sinong matapang dito? Wala pong makaharap sa kanya, takot ang mga tao. At hinihinga niya ng mga tong. Sige, mabigay kayo ng bira kung ayaw niyong masaktan. So ganun ang ginagawa niya doon sa kalsada niyon. At marami mga tao takot talaga sa kanya. One time nakasalubong siya ng isang tao na naka-t-shirt ng puti na medyo maliit lang na tao. Tapos tinapik niya sa balikat. Pa! Sabi niya, hindi ka man natatakot sa akin? Nakikita mo ba itong tato ko? May malaking agila. Yung agila nakadapo sa mundo at may kain na kobra. Hindi ka ba natatakot? Magbigay ka ng pera. Bumunot daw yung tao. Ito, 50. Suklian mo ako ng 5. Ulitin mo ang sinabi mo. Baril pala yun, 45 kasi. Sabi niya, 50. Sukli ka ng 5, di 45. Ulitin mo ang sinabi mo. Sabi nung matapang na tao, maliit na ibon, nakadapo sa julin, may kinakain na bulate. Ganon lumiit ka agad yung agila, naging ibon na lang na maliit. Yung mundo, naging julin. Yung kobra, naging bulate. Nawala na ang kanyang tapang. Dahil may 45 na. So mga kapatid, pag mayroon ng mga ganito na sitwasyon, matapang pa ba? Maninindigan pa ba? Baka manginginig ka na. Sige, ituloy mo pa. Mangangaral ka ba tungkol kay Jesus? Darating ang araw. Ganun po ang mangyayari. Talagang i-pressure ang ating pananampalataya. Sabi nga sa Revelation, darating ang araw, hindi ka na pwedeng bumili, hindi ka na pwedeng mamili, magbinta kung wala kang marka. May pressure sa pananampalataya at gagamitin ang ekonomiya para i-pressure ka. Ang tanong, maninindigan ka pa ba sa pananampalataya kay Jesus? Amen? Minsan nga, ang iba, ulan lang, hindi nakarating. Minsan, tambak lang yung labahan. Pastor, hindi makasimba, maraming labahan.
Minsan mga simple lang na mga hadlang, nahadlang nga na, what more kung ganito na, mga kapatid. Boldness, dito po sa verse 18 to 21, means not compromising your conviction under pressure. Yan po ang ibig sabihin ng boldness dito sa verse 18 to 21. Kahit mayroon pong pressure, huwag kang magkompromiso. Ang iba, kaunting ano lang, yan, lumalambot na. Kaunting pressure. Kagabi, mayroong nagsabi sa akin doon sa service sa Patay, Pastor, tagay ka muna kasi isang lamisa talagang punong-puno ng inuman at may mga nag-inom doon. Paglapit ko, kasi magkamay man sila sa akin, magtagay ka muna, Pastor. Sabi ko, hindi na ako mainom. Tapos na ako dyan, kapatid. Ang ginawa nung nag-alok sa akin, nagmano sa akin. Di pinabisa ko naman siya. No? O sige, magmano ka. Akala niya, pari ako, hindi nagmano siya. Pinamano ko man. So, sa verse 30 dyan, even uneducated men can be powerful witness when they have been with Jesus. Kahit mga ordinaryong mananampalataya, pwede pong maging tawag dito, powerful witness. Talagang pwede kang magpatotoo na mayroong katapangan kung ikaw ay nasa Panginoon. Kung si Jesus nasa iyo, kung ang Banal Espiritu ay nananaan sa iyo, kaya mong maging matapang. Amen? Kahit isang ordinaryo lang na mamamayan. Huwag kang matakot. Huwag mong sabihin, itong kaharap mo ay doktor, abogado. Huwag kang matakot. Sabi nung isang estudyante, nung panahon ni Atty. Camilo Piña, hindi pa siya mananampalataya. Itong isang estudyante namigay ng Biblia doon po sa isang eskwelahan sa Naga, Naga College Foundation. Nung pumasok siya doon, si Atty. Camilo Piña ang kanyang nakakaharap. Sabi ni Atty. Camilo Piña, bakit kayo na mga born again, pinapasok niyong negosyo itong eskwelahan? Sabi nung estudyante, Attorney, hindi naman po negosyo ito kasi itong binibigay kong Bible, hindi naman binibigay ko. Kaya inagaw niya sa kamay nung estudyante yung Bible. Akin na yan. Ang binabasa kong libro, ang kakapal. Ito pang ang liit na binibigay mo, hindi ko mabasa. Pero ang basahin niya po yon, ibang klase ang kanyang naramdaman. Kinausap siya ng Panginoon at pagkatapos niyang basahin yung libro na yon, doon sa hulihan ng libro na yon, nagsulat siya na tinatanggap niya si Jesus na Panginoon niya at tagapagligtas. Mayroong isang estudyante na naging matapang na harapin ang ganitong uri ng tao. Kung hindi siya naging matapang, marahil si Atty. Camilo Piña hindi naging mananampalataya. Kaya mga kapatid, kahit isa kang ordinaryong mamamayan, pwede kang gamitin ng Panginoon. Manindigan ka lang. Amen? Sabihin mo lang ang buong katotohanan. Kahit yung mga tao na mga nasa mataas na antas ng lipunan, wala po silang magagawa sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong matakot kung ano ang sasabihin nyo. Sa oras na dumating ang panahon na yon, ang Banal Espiritu ang maglalagay ng salita sa inyong labi na hindi kayang, ang tawag dito, supilin, sawatain ng taong kausap mo. Kaya, kailangan mo lang, kapatid, na manindigan. Amen? Huwag ka tayong matakot. Sabihin natin ang buong katotohanan. Ang mga taong yan, kahit magaling sa lipunan, wala namang alam sa salita ng Diyos. Hello? Ikaw, may alam ka eh. Yun nga mga pari, walang memory verse. Ang bata, maraming memory verse, kaya tatalunin lang sila ng mga batang ito, kahit napakahaba man ang panahon ng kanilang pag-aaral. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon ang higit sa lahat ng mga salita. Kung mayroon mga tao na magaling magsalita, mas powerful pa rin ang salita ng Diyos. Yun lang ang gamitin mo. Yan ang salitang ginamit ni Jesus. Banal na salita ng Diyos. Their transformation lives became undeniable evidence of the gospel power. So mahalaga talaga na talaga tayo bilang mananampalataya, bilang kumikilala sa Panginoon, makita talaga sa atin yung transformed lives. Kasi itong transformed life, isa ito sa pinakamakapangyarihang salita, undeniable evidence of the gospel power.
Kaya nga sabi sa pag-aaral, maraming estratehiya how to share the gospel. Marami pong mga paraan kung paano. Pero isa sa pinaka-powerful way to share the good news of Christ is our personal testimony. Sa daan ng Damasco, paano niya na-encounter si Jesus Christ. Kaya kapatid, ang pinakamahalaga at pinaka-powerful na paraan ng pag-witness, ang testimonya ng buhay natin, personal encounter with God. Mayroon ka bang personal na encounter kay Jesus? Tanong ko kapatid, mayroon ba kayong personal na encounter kay Jesus? Paano nyo nakilala si Jesus? Anong sitwasyon ang inalaw ng Panginoon na makilala mo siya ng lubusan? Yun po ang isa sa pinakamandang paraan ng pag-witness. Buhay natin mismo, kapatid. Transform life. Kaya mahirap mag-share ng Word of God kung hindi naman nagbabago ang buhay natin. E naalala ko yung sabi ni Pastor JP sa kanyang doon sa mga member ng Palayan Alliance, yung mga nanay doon, hindi nila madala ang kanilang mga asawa sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kahit sila mga mananampalataya, yung mga bibig nila, hindi nila mapigilan. Kaya sabi ni Pastor JP, pundon nga ni ngayon nindo ang mga bunganga nindo. Paano nindo madadara ang agom nindo na ang uso nindo dahil nindo pagpupundo? Kasi yung grabing mga salita na sabi, yung nager na ganon. Pero nung magbago yung kanilang mga bibig, alam niyo po, yung isang testimony ng isang kapatid natin, isang manggagawa ng Panginoon. Dati-dati, galit na galit yung asawa niya pag magpunta siya sa church. Ngayon, yung asawa niya mismo ang naghatid sa kanya sa church. Wala bang balak ba dyan kay Lord? Kaya yung transform life, mahalaga po yan. Kung hindi mo pa kasama ang asawa mo sa paglilingkod kay Lord, baguhin mo. O kaya maghingi ka kay Lord ng tulong na mabago ka. Para yung mga kasama mo sa bahay, makasama mo sa paglilingkod kay Lord. Transform life, mahalaga kapatid. Amen? Kasi powerful, message. The miracle they perform silence the opposition. Ito pong nangyaring himala doon sa lumpo na 40 na taon ng lumpo. Yun ang nagpatahimik doon sa kanya mga kalaban. Wala silang masabi, sabi doon. Sabi po rito, wala silang maisumbat sa mga alagad. Dahil hayag sa paningin ng mga tao, itong lumpo gumaling. 40 years ng lumpo, gumaling at tumayo at nagpuri sa Panginoon. Mga kapatid, kahit isa kang ordinaryong mananampalataya, kung ang buhay mo malapit sa Panginoon, kung ikaw ay pospos ng Banal na Espiritu, dadaloy ang himala ng kapangyarihan sa buhay mo at ito'y hindi mapipigilan ng mga tao. Mga kapatid, huwag kang matakot na mag-pray kung mayroong may sakit dyan. Huwag kang matakot na mag-pray kung mayroong naposis dyan. Ang Diyos ang magagawa ng himala, hindi naman ikaw. Ipagamit mo lang ang buhay mo sa Kanya. Amen? Are you willing to use by the Lord para po sa mga taong ito? Handa ba kayong ipagamit ang buhay niyo sa Panginoon? Kung hindi ngayon, kailan pa? Hello? Kung hindi kailan, ngayon na. We need to spend time with Jesus in prayer and in the Word. This is where boldness is born. Talagang maglaan tayo ng oras, panahon sa Panginoon, sa Kanyang salita. Intimate relationship with God at sa Kanya pong salita. Ito yung tawag dito. Dito magsisimula, dito maisisilang yung tinatawag na tapang. Ano po? Pag mayroon kang malapit na kaugnayan kay Jesus at sa salita niya. Ang tanong ngayon, does our life cause other to see Jesus clearly? Yan ang tanong. Ang atin pong buhay ba ay nagiging isang instrumento ng Panginoon? Para yung mga tao makilala si Jesus sa malinaw na pagkakilala. O nalalabuan sila sa buhay natin.
Sabi nga natin, minsan, may mga araw na tayo'y banal. May mga panahon, banol. Minsan malinaw, minsan malabo. Sana makilala ng mga tao sa malinaw na pagkakilala sa Jesus dahil sa ating buhay. Sana makita tayo nila, tayo ang maging isang bukas na libro na kanilang babasahin na talagang si Jesus na nanaan sa atin. Ang banal na Espiritu ay nasa atin. Kasama natin siya. Last, boldness in the face of opposition. Pangapat, rooted in a relationship with Jesus Christ. The leaders were amazed because Peter and John were ordinary men, but they had been with Jesus. Sabi po dyan sa verse 13, mga tao na hindi nakapag-aral, pero isang bagay ang nalaman ng mga kalaban ni Peter at John. Si Peter at John nakasama si Jesus. Kasama ba natin si Jesus sa araw-araw nating buhay? So, hindi tayo pwede na maging epektibo na lingkod ng Diyos kung wala si Jesus. Sabi ng John 15:5, apart from me, you can do nothing. Amen? Pero sabi naman ni Peter sa Philippians, I can do all things through Christ who strengthened me. Kaya, kailangan talaga si Jesus ang nagpapalakas sa atin. Kung nasa Panginoon tayo, kaya natin. Kahit yung mga minsan mahirap na bagay. True boldness comes from intimacy with Christ, not from human ability. Hindi talaga kailangan yung mga tawag dito, yung ating mga sariling kakayanan. Itiwala talaga natin sa atin pong Panginoon Jesus talaga dapat, kapatid. Obedience to God must remain our highest priority. Sabi rito, dapat ang pagsunod sa Panginoon ang ating highest priority. Sabi nga, minsan ang mga tao, simpleng mga batas lang sa barangay, hindi masunod. Papaano yung sa Panginoon? Amen? Mahirap, mas mataas ang standard ng biblical kaysa sa standard ng mundo. Kaya kahit yung mga simpleng batas sa bahay, nahirapan tayong sumunod, papaano susundin ang batas ng Panginoon? Mga kabataan, nahirapan ba tayong sumunod kay nanay? Kay tatay? Papaano pag sa Panginoon? Mataas mo yon, kapatid. Sa ating pagtatapos, conclusion and personal reflection, may mga tanong tayo dito. Who do you fear? More God or people? Kanino ba tayo higit na natatakot? Sa Diyos o sa tao? Sabi ni John, ni Peter, we obey God rather than men. Mas takot kasi kami sa Diyos kaysa sa inyo. Sa inyo, wala naman kami. Hindi naman kami matakot sa inyo. Kahit patayin nyo kami, walang problema. Yun po yung paninindigan ni John at ni Peter. Pangalawang tanong, are we willing to speak about our faith even if other reject or mock us? Willing ba tayo na sabihin pa rin at ikwento ang tungkol sa ating pananampalataya kahit yung mga tao hindi tayo tanggapin at tayo insultuhin? Willing ba tayo? Kaya pa ba natin na sabihin ang ating ikwento ang pananampalataya? Sana po, kapatid. Pangtatlo, do we obey God even when people pressure us to stay silent? Susunod pa ba tayo sa Panginoon? Kahit sabihin daw, manahimik ka ha, huwag ka masalita. O, may 45, o may 50, o sagli ka ng 5. Sabihin mo pa ba ang tungkol kay Jesus? Pangapat, in what ways does the Holy Spirit empower us to speak the truth boldly? Ano bang mga paraan yon, mga kapatid? Na ang Banal na Espiritu, binibigyan tayo ng kapangyarihan na magsalita ng buong katotohanan. May katapangan. Sa ano bang pamamaraan? In what ways, kapatid? Panglima, why is boldness essential for fulfilling the mission of the church today? Bakit kailangan ng tapang ngayon? Kapatid, bakit kailangan maging matapang?
Yung mga kampo ni Satanas matapang eh. Kaya nga, ang unang itatapon sa impyerno, Revelation 21 verse 8, basahin niya po yon. Sa mga duwag, kaya ang unang mapunta sa impyerno mga duwag, yung hindi naninindigan, yung takot na pressure, yung takot na pagbantaan. Ano po? Oh. Ang tapang na sinasabi rito, hindi yung pag may kaaway, suntukan ka agad. Not by might, nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. Tapang sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kapatid. Hindi tapang sa pagkalalaki, kung ano man ang iyong alam sa martial arts, kundi tapang na manindigan sa katotohanan at sabihin ang magandang balita tungkol kay Jesus, kapatid. Boldness in a Christian life is not about personality or training, but being filled with the Holy Spirit and spending time with Jesus Christ. Hindi po ito sa pamagitan ng mga pinag-aralan natin. Naalala ko noon, nasaktan talaga si Pastor Don, pero naging challenge din sa akin. Sabi po ng isang tao sa akin, isang mananampalataya, lingkod din ng Panginoon, malungkot, lingkod din ng Panginoon, pero hindi ko pangalanan. Sabi niya, si Pastor Don hindi pwede sa bayan ng Goa. Hindi siya pwedeng maglingkod sa Diyos sa sentro. Dapat sa bundok lang siya. Kasi wala siyang pinag-aralan. Kapatid, boldness in Christian life is not about personality. It's not about training, but being filled with the Holy Spirit, spending time with Jesus Christ. Amen? Hindi po ito dahil sa iyong personalidad. Hindi dahil ito ay marami kang natapos na pag-aaral. Kundi ito po ay kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya sabi ko sa kanila, kung pinag-aralan na ang pamantayan para gamitin ka sa syudad o gamitin ka sa mga taong tanyag, hindi na ito kapangyarihan ng Diyos. Gawa na ito ng tao. Kapatid, kahit isa kang ordinaryong mananampalataya, pwede kang gamitin ng Diyos sa pinakamataas na uri ng tao o sabihin taman hari, pwede ka niyang gamitin kung puspos ka ng Banal na Espiritu. Amen? Kaya kailangan natin kapuspusan ng Banal na Espiritu. Hindi ito pagalingan, kapatid. Hindi ito pamantayan ng taas ng pinag-aralan. Kundi paano ba ng buhay mo sinasamahan ng Banal na Espiritu. Kaya, mas mahalaga na tayo ay mas lalo pang maging malapit sa Panginoon. Mas lalo pang dapat tayo ay magpalalim sa salita ng Diyos. Mas mahalaga na tayo ay mapuspos ng Banal na Espiritu. Sapagkat kahit isa kang ordinaryong mananampalataya, gagamitin ka ng Panginoon. Huwag nating isipin lagi, may sakit dyan, kaya kailangan ipag-pray. Sasabihin mo, tawagin natin si Pastor. Ikaw, gagamitin ka ng Panginoon. Huwag mo nang tawagin si Pastor, ikaw na kapatid ang mag-pray. Amen? Kasi ikaw, gagamitin din ni Lord. Ang kailangan mo lang, maging matapang, manindigan. How can we demonstrate boldness in the midst of opposition? Mayroon tayong 4. Speaking the truth without fear. Obeying God rather than people. Staying strong despite of intimidation. Rooted in relationship with Christ. Magandang umaga. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. God bless you all. Let us pray. Thank you, Lord. Salamat po sa mga salita ninyo. Napakabuti ninyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Mayroong kang layunin at magandang plano kung bakit nyo kami tinawag. Gagamitin nyo po ang bawat isang anak ninyo para ang pangalan ninyo maitanghal at maitanyag. At ang paghahari ninyo sa mundong ito ay mas mapalagana pa. Bigyan nyo po ng tapang ang mga anak po ninyong manindigan sa pananampalataya. At mayroong kahandaang magsalita ng buong katotohanan. Sabihin na walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lamang ni Jesus. Kahit mayroong mga hadlang, kahit mayroong panganib, gawin mong matapang ang iyong anak, O Lord, ang mga anak po ninyo. Ito pong membro sa GEC family, patatagin nyo, palakasin nyo, bigyan nyo ng tapang ng bawat isa'y magbahagi ng inyong salita, saan man kami lugar naroon, sino man ang taong nakakahalubilo namin,
O Diyos, gamitin mo ang bawat isa. Ipagkaloob mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Maging malalim kami sa kaugnayan sa inyo at mas malalim pa sa inyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ngayong umaga at sa bawat araw ng aming buhay. Even Lord, ang lahat ng nanood sa amin sa live streaming, maranasan ang kapangyarihan ninyo at pagpapala ninyo. Ingatan nyo sa puso namin ang inyong mga salita. Tulungan mo kami na maging modelo namin, si Peter, si John, pagdating po sa paninindigan at katapangan na pagtanggol ang pananampalataya. Sa inyo po ang papurit pagsamba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all.